Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na yung nakita mo ay wala lang yun? Hindi sinasadya ang pagkikita namin ni Claire. Ulit na wika naman sa kanya ni Lance. Nakipagkita siya sa akin. Pinagbigyan ko naman siya. Kasalukuyan kaming kumakain ng lunch. Galing ako sa school at mamaya lang ay papunta ako sa hospital kung saan kasalukuyan akong trainer roon. Nakatitig lang ako sa mukha ni Lance. Nasakta naman talaga ako kasi tulad ng sabi ko, minahal ko din naman siya. Hindi nga lang siguro kasing tindi ng nadarama ko para kay Alfred, pero nangangarap na ako ng future para sa kanya. Sabi mo, nasa Malaysia ka for business. Umuwi ka na pala, Lance. Hindi ka malang nagparamdam sa akin? Please, Maureen, huwag ka na magsimula nito. Baka nakalimutan mo na sa ating dalawa. Ikaw ang may pagkukulang. Ikaw ang pagkukulang, Lance? Dahil ba hindi ko maibigay sa iyo ang bagay na yon? Kaya may pagkukulang ako sa iyo? Bakit kayong mga lalaki, pag hindi namin naibigay sa inyo ang mga bagay na yon, sasabihin nyo na may pagkukulang kami mga babae? Sukatan ba ng bagay na yon para masabi na walang kulang sa isang relasyon? Hindi siya nagsasalita. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Saka ko narinig ang kanyang pagbuntong hininga. Lalaki ako, Maureen. At may pangangailangan. Kung ganun pala, Lance, siguro hindi ako ang tamang babae para sa'yo. Hindi ko napigilang wika sa kanya. Sa totoo lang, napoprostrate na ako sa kanyang mga naging tugon. Gusto ko sanang ipaliwanag niya kung bakit mas pinili niyang samahan pa rin ang ex niya kaysa sa akin. Kahit nakita na naman niya kami ni Gio. Wala namang kwenta ang sinabi niyang nagkita lang sila nang hindi sinasadya ni Claire. Ang gusto ko lang ay magpaliwanag siya. Pero hindi niya ito ginagawa. Anong ibig mong sabihin? Nakikipag-break ka na ba sa akin? Hindi ako sumagot. Plano ko ba talaga siyang hiwalayan? Pero ayaw kong masaktan. Sa tingin ko kasi, papunta na sa sakitang bahagi ng relasyon naming dalawa. Naramdaman ko na ang palalamig niya sa akin. Maya-maya lang suminya siya sa waiter para sa bill namin. Pagkatapos niyang magbayad, walang sabi-sabing tumayo siya, saka ako iniwanan. Wala akong nagawa kundi sundan na lang ng tingin ang papalayong bulto niya. Huwag mong sabihin nagkukulong ka sa condo unit mo dahil sa paghihiwalay ninyo ni Lance. Ani naman ni Gio. Kausap ko siya sa telepono. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga masabi kung hiwalay na ba talaga kaming dalawa. Ilang araw na akong kinukulit ni Gio na pumunta sa bar, pero lagi ko siyang tinatanggihan. Maliban sa medyo busy ako ngayon, wala talaga akong gana. At ewan ko kung ano ang dahilan kung bakit ako nawala ng gana. Ginawa kong dahilan ang pagdaan ng relasyon namin ni Lance. Pero nagsimula lang talaga akong maging ganito mula nang nalaman ko na nandito na sa Pilipinas si Alfred. Bakit ba ako nagkakaganito? Hanggang ngayon ba ay bitter pa rin ako dahil tinanggihan ako ni Alfred noon? Ano naman ngayon kung nandito na siya sa Pilipinas? Dapat wala na akong pakialam. Iniiyakan mo talaga ang gagong cheater na yon? Dapat mong ipakita sa kanya na hindi siya kawalan sa'yo. Unang boyfriend mo siya, at first love, at unang nasaktan ka sa kanya. Makakakilala ka pa ng ibang lalaki na higit pa kay Lance. Mahabang sambit naman sa kanya ni Gio. Kung alam lang ni Gio kung sino talaga ang unang minahal niya at ang unang kabiguan niya. Okay, sasama na ako sa'yo sa bar.
Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagmumukmok dahil kay Lance. Busy lang talaga ako. Nakakatawa talaga siya. Sabay na tayo ha. Huwag ka na magdala ng kotse. Baka maglasing ka na naman. Broken hearted ka eh. Hindi ko na kinontra pa ang sinabi ni Gio. Mas gusto ko din naman na sunduin na lang niya ako. Alam kong bakla talaga siya. In denial lang. Tulad na napag-usapan namin ni Gio, sinundo nga niya ako. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa bar, kung saan madalas tambayan naming magkakaibigan. Gumaan din naman ang aking pakiramdam dahil enjoy din naman ang kasama kong kaibigan. Sayang nga lang at wala si Danaya. May gusto akong ipakilala sa'yo. Wika naman sa kanya ni Gio. At sino naman yan? Baka sa tabi-tabi mo lang yan napulot ha? Pabiro kong sabi sabay tungga ko ng alak na nasa baso. Hindi no, pinsan ko siya. At malapit na siya maging lawyer. Kilala ko lahat ng kasin mo. Hindi ito, galing pa ito sa Cebu. At nandito siya sa Manila ngayon para sa board exam. Sagot naman ito, come on, baka may makasingit pang iba. Hindi ako magkandautal habang hinihila ako na Gio palapit sa isang nakatalikod na lalaki na nakaupo sa counter. Napatigil ako sa paghakbang dahil nahagip ng aking mga mata. Doon kasi ako nakapokus sa isa pang lalaki na mag-isa na nakaupo din sa may counter habang may hawak na alak. Tila ako naninigas ngayon nang pagkatapos ng 3 taon ay nakita ko na naman siya muli at parang bumalik sa gunita ko ang ginawa niyang pagtanggi sa damdamin ko noon. Yung sakit ay nararamdaman ko pa naman. Huy, ano ba nangyayari sa'yo? Puna naman sa kanya ni Gio. Balik na tayo. Yung kasin mo na lang ang palapitin mo sa akin. Wika ko sa kanya sapagkat hindi ko na talaga kayang humakbang pa papalapit sa kung saan plano niya akong dalhin. Sa tingin ko kasi, palapit na din ako sa taong nagdulot ng sobrang sakit sa puso ko. Sa taong dapat kinalimutan ko na pero hindi ko nagawa noon. Humakbang ako pabalik sa kung saan ang aming mga kasama. Walang nagawa si Gio kundi ang sundan ako. Nakilala ko din naman ang mga sinasabing pinsan ni Gio. Gwapo ito, matalino at mukhang mabait. Masarap ding kausap. Kahit tinutukso-tukso ako ni Gio sa kanyang pinsan at nararamdaman ko din naman na medyo attractive ito sa akin. Pero sa tingin ko, hindi hihigit sa isang kaibigan lang ang turingan naming dalawa. At saka wala pa sa plano ko ang pumasok muli sa isang relasyon. Wala pang ang linaw ang estado namin ngayon ni Lance. Kailangan na siguro namin ng closure. Maya-maya lang nagpaalam ako sa aking mga kasama na pupunta muna sa restroom. Pagkatapos kong gawin ang aking mga ginagawa dito sa restroom, napagpasyahan ko na lumabas na. Napatigil ako sa paghakbang nang makita ko si Lance na tila may hinihintay. Sino kaya ang hinihintay niya? Kasama na naman ba niya ang kanyang ex-girlfriend? Lance? Sambit ko naman. Hinihintay talaga kita. Ani nito na parang galit. Sa tingin ko lasing siya. Naaamoy ko kasi ang alak sa kanyang hininga. Kunot noo naman ako. Bakit? Kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin? Dahil may iba ka na? Diretsyong tanong nito. Nalito naman ako sa kanya. Ako pa ngayon ang binaliktad niya. Ano bang pinagsasabi mo, Lance? Nakita ko, Maureen. Nakita ko kayo na sweet ng lalaking katabi mo kanina. Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Hindi lang ako nagparamdam sa'yo ng ilang araw. Tapos, ipinagpalit mo na kaagad ako? Sagutin mo nga ako. Mas masarap bang humalik ang lalaking yun kaysa sa akin? O baka naman, mas higit pa sa halik ang ginagawa ng lalaking yun sa'yo? Nagalit at nainsulto ako sa kanyang sinabi. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili. Walang hiya ka, Lance. Isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa kanyang pisngi. Alam kong gulat na gulat siya sa aking ginawa. Dumilim ang kanyang mukha habang nakatingin siya sa akin. Nakaramdam naman ako ng panganib sa klase ng mga titig niya. Palingon-lingon ako. Saka ko lang napansin na kaming dalawa lang ang nasa pwesto namin ngayon. Hahakbang na sana ako para layuan si Lance.
pero pabigla niya akong hinila. Sabay sandal sa akin sa dingding at pinasadahan niya ako ng tingin. Naramdaman ko ang aking panginginig. Natakot ako sa kanyang bigla. "Pakawalan mo ako, Lance. Huwag mong ibaba ang mataas na tingin ko sa'yo." Matapang na wika ko sa kanya. Ngumisi naman si Lance. Sa kaniya inilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Ngunit bago pa niya tuluyang matawid ang pagitan ng labi naming dalawa, muli ko siyang sinampal. Nandilisik ang kanyang titig sa akin. Pabigla niya akong sinikmuraan. Dahil sa sakit na kanyang ginawa sa akin, biglang nagdilim ang aking paningin at hindi ko na maalala ang susunod na nangyayari. Gusto kong ibuka ang aking mga mata pero hindi ko magawa iyon. Para ako naglalakad pero hindi ko naman maramdaman na nakatapak ako sa paa. Parang may nagbubuhat sa akin. Ramdam ko ang init ng katawan kung sino at pati ang pintig ng puso ko. Nakapagtataka at hindi man lamang ako nakadama ng takot. Bagkus para akong nasa langit sa sarap ng aking pakiramdam. Rinig na rinig ko ang pagbukas ng pintuan at pagsara nito. At isang napakalamig ang bumalot sa aking katawan na sa tingin ko galing sa aircon. Napakabango ng buong paligid. Pamilyar sa akin ang bango. Kaya mas lalo kong ipinikit ang aking mga mata. Kahit sa panaginip lang, ay kasama ko siya ngayon. Baliw pa rin ako sa kanya. Hanggang ngayon gusto ko pa rin siya. Nanubig ang aking mga mata sa isiping ito. Para akong dinadaya lagi sa aking puso. Naramdaman ko ang paglapat ng aking likod sa isang malambot na kama at ang paghaplos na kung sino sa pisngi ko. Ibinuka ko ang aking mga mata at napangiti ako nang ang gwapo niyang mukha ang sumalubong sa aking paningin. "Alfred?" Nakangiti kong sambit na tila nananaginip lang. "Okay na siya, natutulog lang." Wika ng kilala kong doktor na tinawagan ko kanina. Babae ang doktor na ito na kaibigan pa ng aking pinsan na doktor din. It's almost midnight at mabuti na lang at pinuntahan pa rin niya ako dito. Ayaw ko sa aking pinsan dahil lalaki iyon at hindi kaya na makita kong hinahawakan nito si Maureen. Sandali pa kami nag-usap ng tungkol sa kalagayan ni Maureen. Agad naman siyang umalis pagkatapos. Pagkaalis niya, agad akong pumasok sa kwarto na pinagdalhan ko kay Maureen. May kung anong sakit na dumaan sa aking puso ngayon na malaya kong pinagmamasdan ang natutulog na dalaga. Natulad ng ginawa ko noon sa Cebu, noong iniligtas ko siya, at ang sakit na nadarama ko ngayon ay ilang taon ko na talagang daladala. Binawi ko ang aking paningin. Saka ko napagmasdan na lumabas na ng kwarto. Kung anumang damdamin meron ako ngayon, ay kailangan kong baliwalain sapagkat wala din naman patutunguhan ito. Pagkatapos kong masiguro na okay na nga ang kalagayan ni Maureen, ay lumabas ako agad mula sa aking townhouse na pinagdalhan ko sa kanya. Walang nakakaalam na sa lahat na nangyayari sa mga nagdaang taon ay hindi nawawala sa mga mata niya si Maureen. May sekretong nagbabantay sa kanya na binayaran niya. Kung ano man ang rason ko, hindi na mahalaga dahil masyadong komplikado ang lahat. Basta, wala akong ibang hangad kundi ang kaligtasan ni Danaya at Maureen. Kasalanan ko naman kung bakit nagkakaganito. Hindi sana ako nakapag-deal sa pinakademonyong tao na nakilala ko. At ngayon mahirap ang lumalabas sa isang kasunduan. Dahil hawak niya ako sa leeg. Isang pagkakamali ko lang, 3 buhay ang mga nganib. May pag-asa pa ba na maligtas ko sila? Siguro at ayaw kong umasa sa siguro na yon. Kaya mas mabuti ng ganito. Aalis ako sandali. Ani ko sa isa sa mga gwardiya dito sa townhouse. Babalik din ako kaagad. And bantayin ninyong mabuti yung nasa townhouse. Kung may mangyaring masama sa babaeng kasama ko kanina, papatayin ko kayong lahat. Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Talagang papatay ako pag may masamang nangyari kay Maureen. At kaya nga ako aalis ngayon dahil may sisingilin ako. Nakasakay na ako ngayon sa aking kotse at binabaybay ko ang daan papunta sa isang lugar kung saan nandoon ang taong sisingilin ko.
Huminahon ka bro. Wika naman sa kanya ni Grayson. Isa sa mga tinatawag na mafia ang kanilang pamilya. Baka mapatay mo pa ang lalaking yan. Nakilala ko at naging kaibigan naman niya ang mga ito. At sa totoo lang, isa ako sa nag-finance sa kanilang grupo. Isang sekreto ang ginagawa ko na ito. Ilang beses na sila nag-offer ng tulong sa akin laban sa personal kong kaaway. Pero tulad ng sinasabi ko, ayaw kong umasa sa salitang siguro. Mabuhay na mga taong mahalaga sa akin ang maging kapalit kung magkakamali ako. Kaya mas mabuti ng ganito. Balik sa ginagawa ko ngayon, nanlilisik ang aking mga mata ngayon na nakatingin sa lalaking nanakit kay Maureen. Nakaupo siya sa isang monoblock chair at nakagapos ang kanyang mga kamay patalikod. Huwag mo na yan bugbugin pare. Nabugbog mo na yan kanina pa. Hindi siya kaaway para dumihan mo ang kamay mo sa lalaking yan. Dagdag na wika naman sa kanya ni Grayson. Hindi nga siya kaaway. Pero sinaktan niya si Maureen ko. Kaya tripling sakit ang ipaparanas ko sa kanya. Sa naranasan ko nang nakita kong sinikmuraan niya si Maureen. Noon pa man ayaw ko na sa lalaking ito. Dahil alam kong playboy ito. At ayon sa source ko, minsan na itong inireklamo for physical abuse. Pero wala akong nagawa nung nalaman ko na sinagot na pala ito ni Maureen. Wala akong lakas ng loob para pigilan si Maureen dahil ako mismo ang unang nanakit sa kanya. Isunod ko ang isang maskara para hindi ako makilala ng laking sisingilin ko at humakbang ako papalapit sa kanya. Pinalingaling ako ang aking mga mata sa buong paligid. Pamilyar sa aking ang lugar na namulatan ko. Ito ba ang townhouse ni Alfred na tinuluyan noon ni Danaya? Ibig sabihin, hindi ako nananaginip kagabi. Si Alfred nga ang kasama ko. Napatingin ako sa pinto na may pumihit ng seradora. Agad kong naramdaman ang magkahalong kaba at excitement sa isipin na makakaharap ko na naman ang lalaking minamahal ko. Mahal ko pa rin kahit ayaw niya sa akin. Mahal ko pa rin kahit nasasaktan na ako. At hindi ko kayang pigilan ang damdamin na yon. Hindi ko kayang iwawaglit nang basta-basta na lang si Alfred sa puso ko. Hanggang ngayon pagmamay-ari pa rin niya ang malaking bahagi nito. Pero parang tumigil sa ere ang aking excitement nang hindi si Alfred ang iniluwan ng pinto kundi si... Wow! Mukhang dismayado ka ata na nakita mo ako. Pabirong sabi naman sa kanya ni Gio. Dismayado nga ako. Saan nga ba kasi talaga si Alfred? Siya ang gusto kong makita. Si Alfred? Hindi ko mapigilang tanong. At si Alfred pa talaga ang hinahanap mo? Hindi mo lang ba pasasalamatan ang taong nagligtas sa iyo kagabi? Sa sinabi naman ni Gio, saka ko lang naalala ang ginawa ni Lance sa akin. Dahil si Alfred lang ang nasa aking isipan, kaya hindi ko na naalala si Lance at ang ginawa niyang kasalanan sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin? Hindi ako naniniwala sa kanya. Matatakutin kaya siya. Pero naisip ko din naman na ang totoong nasa panganib nga ako, baka nga nagawa niya akong iligtas. Of course not. Ako pa ang unang mamamatay sa ating dalawa. Pero honestly, kung ako lang ang nandun, baka ililigtas din naman kita kung hindi ako takasan ng tapang. Nakatawang sabi nito. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Si Alfred talaga ang nagligtas sa'yo. Tinawagan niya ako at sinabi niya na nandito ka. Umalis na siya kaninang umaga at ewan ko kung babalik pa yon. Kasi maraming bahay naman ang lalaking yun, hindi ba? Nanlumo naman ako sa narinig sa kanya. Iniligtas nga ako ni Alfred pero alam kong iniiwasan niya ako. Siguro galit pa rin siya sa akin dahil sa ginawa kong pag-amin noon sa kanya. Hindi siya natutuwa doon. Bigla na naman akong nawala ng gana. Yung excitement na nadarama ko ay napalitan ng pighati. Ang sakit magmahal. Ayaw kong mahalin si Alfred pero ang puso ko ay siya lang ang isinisigaw nito. Kung kaya ko lang naturuan ang puso ko. Pero hindi bobo talaga. Pero may pinabibigay si Alfred sa'yo. Sabi niya magkita daw kayong dalawa mamayang gabi sa lugar na yan. Sabay bigay naman ni Gio sa akin ng isang card.
Kinuha ko ito at binasa. Pangalan ito ng isang yate. Anong gagawin namin ni Alfred doon? Niyayaya ba niya ako ng date? May something ba sa inyong dalawa ni Alfred? Mukhang may date kayo ah. Nanunukso ang tinig naman ni Gio. Ako man ay lihim na napangiti at ang taksal kong puso, kinikilig kaagad. Hindi ako makapaniwala. Niyaya ako ng date ni Alfred? Magdi-date kaming dalawa? Sobra akong excited ngayon. Talagang nagpaganda ako ng sobra. Dahil ito pa lang ang unang beses na niyaya ako ni Alfred ng date sa isang napaka-romantic na lugar, sa isang yate. Nasa bahay ako ngayon. Naabutan ko si Daddy na nasa sala. Nakaupo sa sofa habang nagbabasa. Napaangat naman ang mukha niya. Saan ka pupunta? Sa buong buhay ko ngayon lang siya may pakialam sa kung saan ako pupunta. I'm going out with someone. Malamig na sagot ko naman. You're going out with someone? With whom? Hindi naman siguro si Lance. He's still in the hospital dahil sa mga pasa na sobrang pagkakabugbog sa kanya. Napatigil ako sa sinabi ni Dad. Wala akong alam na nasa hospital pala si Lance. Sino kaya ang may gawa sa nangyari kay Lance? Si Alfred kaya? Maawain naman ako pero bakit hindi ako nakadama ng awa ngayon kay Lance? Una niya akong sinaktan, kaya siguro deserve niya ang nangyari sa kanya. Aalis na ako, Dad. Tangi kong nasabi sa kanya. Hindi ko sinagot ang tanong niya sa akin. Wala naman siyang pakialam. Hindi na siya sumagot at ibinalik niya ang kanyang focus sa kanyang binabasa. Mabilis akong humakbang para umalis na sa kanyang harapan. Alam kong sobrang pagniningning ng aking mga mata habang nakatingin sa yate kung saan magdi-date kami ni Alfred. This way, Ma'am. Naghihintay na po sa inyo si Mr. Harrison. Wika ng isang babae. Nakaabang siya sa akin dito sa bungad ng hagdanan paakyat. Sumunod ako sa kanya. Maingat lang ang aking hakbang dahil paakyat kami ng hagdanan. Parang may paru-paro na nagliliparan sa aking tiyan na ngayon ay nagsing-abot ang mga paningin namin ni Alfred. Kahit anong gawin ko, si Alfred lang talaga ang pinakagwapo sa aking paningin. Ang bilis ng pintig ng puso ko na humakbang ako papalapit sa kanya. Thank you for coming. Agad na kinilig naman ang suwal na puso ko nang narinig ang kanyang napakagandang boses. Parang kinikiliti ang aking pandinig. Isang matamis lang na ngiti ang isinagot ko sa kanya dahil parang may bumara sa aking lalamunan at hindi ako makapagsalita. Agad niya akong pinaghila ng upuan at naupo naman ako. Para akong hindi makabasag pinggan sa sobrang hinhin ko ngayon. Magkaharap na kaming nakaupo habang kumakain. Tahimik lang siya pati na rin ako. Ang ingay lang siguro sa mga oras na ito ay ang tibok ng puso ko na parang may tumatambol dito. Panay ang sulyap niya sa akin kaya naisip ko na baka natameme siya sa aking kagandahan. Oo, ganyang kakapal ang mukha ko. How do you like the place? Nakangiting tanong naman ni Alfred. It's beautiful. Maikli kong sagot. Mabuti na lang, may salita pang nanulas mula sa akin. You're beautiful too. Wika naman ni Alfred. Parang sumirko naman ang puso ko sa narinig, lalo pa at ang lapad ng ngiti niya. Lord, kung panaginip lang ito, ayoko na magising, please. Hayaan niyo na lang akong managinip. Hayaan niyo na lang ako na sumaya ngayon. Piping dalangin naman niya. Hanggang ngayon kasi hindi ako halos makapaniwala sa mga nangyayari. Baka naman kasi panaginip ko lang ito. Nagpatuloy kami sa pagkain ni Alfred. Naging tahimik siya. Muli pinakiramdaman ko siya. Nang natapos kami sa pagkain, nag-focus naman ang kanyang pansin sa akin. May gusto akong sabihin sa iyo, Maureen. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Liligawan ba niya ako? I want you to know that I love. Napalunok ako habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Para akong nabibinging lakas ng pintig ng puso ko. Danaya, I still love her.
And I want to give all the best of her. Ang totoo, itong yating ito ay para sa kanya. Ito ang magiging regalo ko sa kasal namin. So please, convince her to accept my marriage proposal. Biglang tumigil naman sa pag-function ang aking puso sa narinig. Yung kilig na aking nadarama kanina ay parang inilipad sa hangin. At bigla-bigla kong hinihiling kung panaginip lang ito. Sana magising na ako. Agad akong naramdaman ang pamamasa ng aking mga mata. Alam mong hindi mo siya maaaring pakasalan, Alfred. Legal siyang kasal kay Axel. Ani ko sa mababang tono. Ipinaalala ko sa kanya na hindi naman talaga tunay ang divorce ni Danaya at Axel. I know. May naisip na akong paraan. Ang problema ko lang ay kung paano mapapapayag si Danaya na pakasalan ako. Yan lang ang inaalala ko ngayon, Maureen. Kung tutulungan mo ako. Bakit ka ganun, Alfred? Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Napaka-insensitive niya. Napaawang naman ang mga labi niya at kunot noon na nakatitig siya sa akin. Manhid ka ba talaga? At wala kang pakiramdam? Hindi mo ba nakikita na nasasaktan ako sa mga pinagsasabi mo? Alam mo naman na may gusto ako sa iyo, hindi ba? Alam mo naman na mahal kita. Pero bakit napaka-insensitive mo para hingin sa akin ang mga bagay na yan? Ayaw kong umiyak pero hindi ko napigilan ang tuluyang pagbagsak ng mga luha ko. Napakasakit na marinig mula sa mga kataga na binibigkas niya kanina. Para iyong patalim na kutsilyo na itinutusok sa puso ko. I'm sorry, Maureen, kung iyon ang dating sayo. Akala ko pa naman, handa ka na. Dahil nagkaroon ka ng boyfriend, yung Lance na yon. Sa totoo lang, kaya ko lang naman sinagot si Lance nung sa pag-asa na magagalit siya at ma-realize din niya na may gusto siya sa akin pero wala namang Alfred na nagparamdam sa akin. It's been 3 years, Maureen. Kaya naisip ko nakalimutan mo na ako. Malinaw naman ang usapan nating dalawa noon. Nakalimutan mo ako. I can't have you. At hindi rin kita mamahalin, Maureen. Mas lalong napatulo ang luha ko sa sinabi niya. Bakit, Alfred? Bakit ayaw mo sa akin? Bakit hindi mo ako magawang mahalin, Alfred? Gustong gusto kita. Mula noon pa. Pinilit kong kalimutan ka, pero hindi ko magawa. Pag nandyan ka, bigla na lang hinihila ang puso ko pabalik sa'yo. Desperadang sambit ko. Wala na akong pakialam sa sakit na nadarama ko ngayon. Nawala na ako ng respeto sa aking sarili. Ang gusto ko lang ay mahalin ako ni Alfred. Bigyan niya ako ng pagkakataon na mahalin siya. At baka balang araw matutunan din niya akong mahalin. Ako na lang ang mahalin mo, Alfred. Subukan mo naman akong mahalin. Hindi ka mahal ni Danaya, na higit pa sa isang kaibigan at may asawa na siya. Habang ako, nandito ako. Handa kitang tanggapin. Handa kitang mahalin, Alfred. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa ako kilala, Maureen. Mas mabuti pa, wag mo nang mahalin ang katulad ko. Kalimutan mo na ako. Mas lalo akong napaiyak. Ibinaba ko ang aking sarili pero tinanggihan pa rin niya ako. Pero kaya ko pang ibaba kasi desperada ako at tanga. Okay, gagawin ko ang gusto mo. Pero pagbibigyan mo rin ako sa gusto ko. Matapang kong sabi at lakas loob ko ring sinalubong ang kanyang mga titig. At ano ang gusto mo, Maureen? Katanghan na bang maisip ko? At nakakababa sa dignidad ko bilang babae. Pero umasa ako sa pamamagitan nito ay matututunan din niya akong mahalin. Gusto kita, Alfred. At gusto kong may mangyari sa ating dalawa. Lakas loob kong sambit sa kanya. Sandali siyang napanganga sa narinig.
Saka rumihistro ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa akin. Are you insane, Maureen? Galit na wika naman ni Alfred. Seryoso ako, Alfred. Gusto kong may mangyari sa ating dalawa. Hanggang sa maisipan ni Daddy na ipakasal ako sa lalaking magugustuhan niya para sa akin. Gusto kong ikaw ang maging una ko. Anong katangahan itong pinagsasasabi ko ngayon? Pero wala nang bawian pa. Napasigaw ako nang biglang itinulak ni Alfred ang mesa kaya natumba ito. At madilim na madilim ang kanyang mukha na nakatingin siya sa akin. Nakakatakot siya. At parang kaya niya akong balatan ng buhay. Pero nilabanan ko ang aking takot at sinalubong ko pa rin ang kanyang umaapoy na galit sa titig. Nirerespeto kita, Maureen. Gusto mo talagang bastusin kita? Gusto kong tikman at pagsawaan ka, Alfred. Hanggang sa ikasal na ako sa ibang lalaki. Alam kong nakakawalang respeto itong sinasabi ko ngayon pero mahal ko si Alfred. Mahal na mahal ko siya. Gusto ko siyang mayakap. Habang nagpapakalunod ako sa kanyang masasarap na halik. Halik na hanggang ngayon ay pabalik-balik pa rin sa aking isipan. Gusto kong maging ganap na babae sa mga bisig niya. Gusto kong ialis sa kanya ang pinakaiingatan kong pagkababae. No! Madiin na sambit naman ni Alfred. Tinatanggihan ko ang offer mo, Maureen. Kung wala kang respeto sa sarili mo, ako, malaki ang respeto ko sa'yo. Kaya itigil mo na tong kabaliwan na ito, Maureen. Bago ko pa makalimutang respetuhin ka. Din wag mo akong respetuhin, Alfred. I am desperate. At ayaw kong tanggihan niya ako.